Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, May 20, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nasabing low pressure area po ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at lumabas po siya ng PAR kaninang alas 8 ng umaga. So inaasahan po natin possible malusaw or patuloy na lumayo itong LPA sa ating kapuluan. So for the next few days po ay inaasahan natin na hindi na po ito makakaapekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Although itong LPA wala na pa yung epekto, inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa iilang bahagi ng ating bansa dulot po ng patuloy na epekto ng easterlies, pati na rin po nitong intertropical convergence zone. Kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan na patuloy nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Mindanao, pati na rin po dito sa Palawan, yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at dahil po dyan mararanasan pa rin po yung mga katamtaman hanggang sa paminsang malalakas na mga pag-ulan sa bahagi po ng Mindanao, pati na rin po sa Palawan at yung mga kaulapan po na yan ay nakakaapekto din po dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan, particularly dyan po sa may Negros Island region, at na rin po sa Western Visayas. Diyan po sa mga nabanggit na lugar, doble ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil posible yung mga flash floods or landslides dulot ng mga pagulan dala nitong Intertropical Convergence Zone. Sa may gawing Eastern Visayas naman ay inaasahan din po natin yung mga pagulan dala naman epekto nitong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So areas po ng Samar, sa Eastern Samar, sa Leyte at Southern Leyte, magiging makulimlim din po yung panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan dala po ng epekto nitong easterlies. For the rest of the country naman po, ay inaasahan natin magpapatuloy pa rin ang maaliwalas na panahon at mainit na panahon, especially pagdating ng tanghali hanggang sa hapon. Wala po tayong namamataan na mga kapal na kaulapan na posible pong magdulot ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So, mainit at maalinsahang panahon pa rin po inaasahan natin lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Samantalang alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon dito po sa Luzon simula po bukas. For Luzon area po, expected pa rin na magpapatuloy ang mainit at maalinsahang panahon dala ng epekto ng easterlies. At kung may mga pag-ulan man, ay mga biglaan lamang po ito o mga panandalian na buhos ng ulan na paminsan-minsan ay may kasamang pagkidlat at pagkulog. Yan po yung tinatawag natin na isolated thunderstorms at mas madalas po yan nararanasan pagdating sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon bukas, dito po sa Metro Manila maaaring maglaro mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Naasahan naman po ang maximum temperature sa Lawag, aabot ng 33 degrees Celsius bukas at para naman po sa Baguio nasa 17 hanggang 25 degrees Celsius. For Tugigaraw naman po agwat ang temperatura ay maglalaro mula 27 hanggang 36 degrees Celsius, 23 to 33 sa Tagaytay at para man sa Legazpi maglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Bukas naman po sa magiging lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, itong axis po ng Intertropical Convergence Zone unti-unti po siyang bababa so makakaapekto na lamang po yan dito sa may western at southern portions ng Mindanao, particularly dyan po sa may Zamboanga Peninsula, sa BERMM, Soc-Sargen, pati na rin po sa Davao Region. So yung mga pag-ulan po ay posible pa rin maranasan dyan po sa mga nabanggit na lugar. Meanwhile, for the rest of the country naman po, for Palawan, Visayas, and for the rest of Mindanao, improving weather conditions po tayo simula po bukas dahil nga po yung low pressure area ay patuloy na lumalayo ng ating area of responsibility at hindi na makakaapekto sa ating bansa. At yung ITCZ naman na axis or yung areas na maapektuhan ng ITCZ ay unti-unti pong mababawasan. So improving weather conditions po tayo dito sa Palawan, pati na rin po sa may Western Visayas or Western sections ng Visayas. At isahan po natin ang partly cloudy to cloudy conditions for large portions of Visayas area and Palawan as well as for the rest of Mindanao. At kung may mga pagulan man ay dulot po yan ng mga isolated thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan. Agwat ng temperatura po for Kalayaan Islands ay nasa 26 to 33 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. For Visayas naman po, yung Iloilo maaaring umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures and for Cebu and Tacloban, yung maximum temperatures po maaaring umabot ng 32 degrees Celsius.
Para po sa Mindanao, yung agwat naman po ng temperatura para sa Zamboanga maaaring maglaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. And yung maximum temperatures naman po para sa Cagayan de Oro, gayon din sa Metro Davao ay maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Para po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong babala sa matataas na mga pag-alon or gale warning, kaya patuloy pa rin po mararanasan ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. So malaya pa rin mga kalayag ngayong araw ang ating mga kababayan. At para po sa 3-day weather outlook or sa magiging lagay po ng panahon sa mga piling syudad, ito po sa ating bansa mula Thursday hanggang sa darating po na weekend, nakikita po natin, lalong-lalo po sa may bahagi ng zone ay magpapatuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon hanggang sa darating na Sabado. At kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms. Temperature range naman po para sa Metro Manila mula Thursday hanggang sa darating na Sabado ay nasa 25 hanggang 35 degrees Celsius, 17 to 26 naman para sa Baguio City at para pa sa Legazpi ay nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para po sa mga piling syudad, dito po sa Kabisayaan, inaasahan po natin magpapatuloy naman ang improved weather conditions, lalong-lalo na dito po sa may kalurang bahagi at silangang bahagi ng ating silangang bahagi ng Visayas area. Ngunit inaasahan po natin sa darating na Sabado, unti-unti po mararanasan ulit yung epekto ng easterlies, lalong-lalo na sa may bahagi ng Eastern Visayas. So dito po sa Tacloban, maaaring maranasan po ang maulan na panahon sa darating po yan na Sabado. Temperature range naman po para sa Metro Cebu mula Thursday hanggang sa Sabado ay nasa 26 hanggang 33 degrees Celsius. 25 to 33 naman para sa Iloilo at sa Tacloban naman ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para po dito sa mga piling syudad sa Mindanao, especially po for Metro Davao at Zamboanga City, dahil po sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone, itong makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan ay posible pa rin magpatuloy hanggang sa darating na weekend. So doble ingat po sa mga kababayan natin dyan. Samantalang for the rest of Mindanao area ay ina-expect po natin ang partly cloudy to cloudy conditions at kung may mga pagulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms. Para sa mga piling syudad po ng Mindanao, yung agwat po ng temperature or temperature range sa Metro Davao ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman po ay nasa 25 hanggang 33 at sa Zamboanga naman 25 to 32 degrees Celsius. Sunset po natin ngayong araw ay 6:18 p.m. Sunrise naman po ay 5:27 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Magandang hapon po sa ating lahat.